Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Pag-usapan ho natin, itong hindi na ho malaman kung saang lupalop naroroon ngayon. Ito hong si Senador Bato de la Rosa. Matapos po kasing mag-update ito hong si Ombudsman Crispin Boyeng Remulla na ang sabi niya ay meron na raw ho siyang kopya ng warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa sa ICC. About ho ito sa kasong crimes against humanity. Meron na raw ho siyang soft copy, nasa cellphone na raw niya, pero hindi pa raw ho po pwedeng matawag ho yun na official. Dahil hindi pa raw ho na ilalabas mismo ng ICC yung kanyang warrant of arrest dito para kay Senador Bato de la Rosa, ay magmula ho noon nung nag-update ho si Crispin Boyeng Remulla, Ombudsman, ay hindi na ho pumasok itong si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Hindi na ho pumasok magmula noon kahit isang beses, hindi na nagpakita doon. Hindi pa nga official ho ito mga kababayan. Soft copy pa lang, nasa cellphone pa lang. Hindi pa ho nakakarating dito sa Pilipinas. Hindi pa ho nakakarating dito, hindi pa ho nabibitbit ng Interpol yung warrant of arrest na yan para kay Senador Bato de la Rosa. Hindi na agad nagpakita. So anong tawag doon? Matatawag ba nating matapang itong si Senador Bato de la Rosa sa ganyang galawan? At kung matatandaan ninyo, ibinasura ho ng Korte Suprema yung ipinail ho ni Senador Bato de la Rosa na kung saan ilabas, ipakita raw ni Ombudsman Crispin Boyeng Remulla ang warrant niya na nakatago sa cellphone ni Ombudsman Boyeng Remulla. Hindi ho siya kinatigan ho ng korte. Ibinasura ho. Ba't kasi kinakailangan gusto mong ipakita? Hindi nga, hindi nga official. Soft copy lang. Karapatan ni bilang ombudsman, karapatan niyang itago yun sa kanyang cellphone. At hindi na sabihin kung sino nag-forward sa kanya. Magmula ko nung di na ho siya nagpakita. Sinasahuran ho ito ng taong bayan. At, kung matatandaan nyo, magmula ho nung 2023, 24, 25. Pag nag-a-update ho itong si dating Senador Antonio Trillanes sa kasong crimes against humanity nila, ni Digong, mababakas ho, mababakas ho kay Senador Bato de la Rosa na hindi ko talaga natatakot. Matapang. Minsan nga may lumabas pang video na kung saan, galit na galit ho itong si Senador Bato de la Rosa dito kay dating Senador Antonio Trillanes na kung saan, make my day daw. Ngak-ngak daw ng ngak-ngak itong si dating Senador Antonio Trillanes. At kapag daw lumabas yung warrant of arrest niya galing ICC, kahit daw sumama ito si Senador Antonio Trillanes sa pag-aresto sa kanya, at kahit daw si dating Senador Antonio Trillanes ang magposa sa kanya, okay lang daw. Make my day daw. At maraming iba't ibang interview ito sa mainstream media na kung saan ay talagang pinakikita niyang matapang siya. Hindi siya natatakot sa warrant ng ICC para sa kanya. Actually, mayroon pa nga pinaka-viral trending na reaction siya about ho dito na tinanong siya ni Julius Babaw na kapag ba dumating yung warrant mo galing ICC, ano mo? Di ka ba nag-aalala? Di ka ba natatakot? Ito yung pinaka-viral Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Panoorin ninyo. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po po kayo. Sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakuntak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Wala na tumatawag. Wala na rin. Ayan mga kababayan, according kay Senador Bato de la Rosa, pag
pumasok ang ICC rin sa Pilipinas at halimbawa may bit-bit ho na warrant of arrest, hindi ho siya natatakot. Ganda pa na react, sabi niya, hindi. Bring it on. Bring it on. Hanggang ngayon mga kababayan, ginagawa ko itong bidyong ito, ay hindi na ho nagpakita itong si Senador Bato de la Rosa. Magmula ho nung nag-update itong si Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya na meron na raw siyang warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa na soft copy galing hong ICC. Eto ngayon mga kababayan, nung nakaraan, kung matatandaan ninyo, itong dati niyang hinudas na si Senador Mig Subiri. Naalala nyo? Hinudas niya yan eh. May paiyak-iyak pa siya. Inaka pa yung asawa ni Senador Mig Subiri. Yun yung mga time na palitan ng pwesto. Naging Senate President si Chis Escudero. May paiyak-iyak pa. Yung pala, bumoto naman pala siya na patalsikin si Senador Chis Escudero. Binoto niya naman pala para mapatalsik sa pwesto itong si Senador Mig Subiri. Kaya di ba may interview si Mig Subiri, galit na galit dito, nagtatampo. Sa maloob. Ngayon mga kababayan, itong si Senador Mig Subiri, hinahanap ho si Senador Bato de la Rosa. Kahit itong mga nakaraan, kasi may trabaho siya, yung pangalan niya nasa plenaryo, hindi ho nagpapakita, hindi sumisipot, hindi ho pumapasok. At pati raw ho, yung mga staff ni Senador Bato de la Rosa, hindi na ho alam kung nasaan ito. Okay mga kababayan, mismong Senate President na ng Senado, si Senador Tito Sen, ang magsalita sa ginagawang hindi pagpasok nito ni Senador Bato de la Rosa. Kasi nga naman isipin mo may sinasahuran ka ng taong bayan. Tapos pinakita mo sa mga video mo, sa interview mo na hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala. Bring it on, bring it on. Isipin mo, soft copy pa lang ang nasa cellphone ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya. Hindi pa official yung warrant. Soft copy pa lang, may record pa, may kopya pa lang si Boyeng Rimulya. Hindi ka na agad nagpapakita. Nagtago ka na. Pakinggan natin si Tito Sen, mga kababayan. Uy, PLDT. Nari sa'yo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga SP yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget day? Hindi, walang, he has not gotten in touch with me since the break. So is that okay na hindi niya nadedefend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian will take over. Yes, siya naman ang chairman mga vice chairman lang sila What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang party. Yeah, absent yun. From November 10, November 11. Is that okay na hindi nila nade-defend yung agency na dapat nide-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Walang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall
anything to that effect. But I will check. I will look at it. Wala siyang Baka meron ako mga nami-miss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant. Wala, he's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. But would we be safer here considering that you will not allow arrests made in the Senate halls? You know, your guess is as good as mine. Thank you, SP. Ayan ho, mga kababayan, yung pahayag ho ni Senadora Tito Sen at Senate President ho dyan sa Senado, magmula ho nung November 11, hindi na ho pumasok, nagpakita itong si Senador Bato de la Rosa. Tapos sasahuran ho ng taong bayan. Isipin nyo mga kababayan, ano pa ba iisipin ng taong bayan? Bakit hindi nagpapakita at hindi na pumapasok sa Senado itong si Senador Bato de la Rosa? Ano, magtatanga-tangahan tayo? Sabihin natin, masama pakiramdam, may sakit, naka-vacation, lulukoy natin sarili natin? O, isa lang yan. Natakot, naduwag na ho. Diyan ho sa pahayag ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya na mayroon na siyang kopya ng warrant to arrest galing ICC para kay Senador Bato de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity. Nako po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mahuli si Senador Bato de la Rosa, pabor ho sa atin ng mga against sa grupo nila. Hindi ho ma-aresto si Senador Bato de la Rosa dahil magtatago, pabor ho din sa atin against sa mga grupo nila at nakakaya sa part nila. Bakit? Isipin nyo mga kababayan, kung si Senador Bato de la Rosa ay magtatago at hindi magpapa-aresto, kabata-bata pa nito. Ang laki pa ng katawan, naging PNP chief pa, naging pulis pa, kalbo pa. Walang tapang na harapin yung kanyang kaso, walang tapang para magpakulong dun ho sa dahig. Na kung saan, etong si Digong, lagpas-lagpas senior na, hinarap kinaya ho yung kulungan doon. Hinarap niya yung kaso doon. Tapos ikaw itong bata-bata, magtatago ka. Tapos sampal sa inyo yan. Nakakahiya yan. Di ba dapat matuwa ka na although siguradong hindi kayo mag-asama sa detention center, pero iisang building kayo, mababalitaan ni Digong yan, nandoon ka sa mga kabilang kwarto. Malaking punto na, malaking puntos na yan kay Digong na bato total, dalawa naman tayong gumawa ng programa na yan. Di tama lang na magkasama tayo rito kahit magkahiwalay ng kwarto. Importante, isang building tayo. Damayan mo ako. Paras tayong nagka-problema. Nagkasala. Pero ito, malakas-lakas, PNP chief pa. Natatakot, duwag. Yan ba ang mga PMAyer? Duwag. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.